Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Sagutin lang natin yung tanong ng isang subscriber po natin. So napansin kasi niya na hindi na ako nag-upload ng aking content dito sa YouTube, no? Siguro yun nga, hindi ko lang alam kung napansin din dito ng iba or siya lang po yung nakapansin. So ganito po kasi yung nangyari. Siguro mag-iisang buwan na. Oo, isang buwan na nga. Oo, mga gano'n. Pero bago noon ay kumikita tayo ng malaki. And then meron akong ginawang video na ang pamagat, bakit hindi maaaring makasuhan dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos sumunod na video ko, ang content ay bakit hindi maaaring ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Both content ay napakarami po ng kumbaga nag-comment. Mga positive po yung mga comment, pati po yung nagla-likes, and then nakapag-generate din po siya ng 10,000 subscribers. So ang dami po, ang bilis po ng pagdami po ng aking subscribers. Imagine nyo po from 20,000 subscriber, umabot po ako ng 63,000 subscribers because of that only 2 videos. And monetize po siya. And ang laki po ng kinikita ko dun sa dalawang video na yon. And then one time, last month, naka-receive po ako ng notification from YouTube saying na I violated the community guidelines. Nung tinanong ko kung anong community guidelines, hindi daw nila pwedeng sabihin. So, dahil nga po yung community guidelines na yan ay hindi ko maintindihan, medyo nalungkot po ako kasi nga yung mga nagsusubscribe po sa akin, at the same time po nawala po yung income doon sa mga subscription. So ibig sabihin hindi po binigay sa akin yung mga nasa subscription. And then yung mga kita ko doon sa views ay ang sabi ibabalik doon sa mga advertisers. No? Ibabalik daw sa mga advertisers. And pinagtatakahan ko, pwede daw akong mag-apply ng remonetization after May 12. Yes, meron pong petsa. Kasi 12 po yun nung nawalan ako ng monetization. Kasi yung pera po kasi ng YouTube, yung kita po kasi ng YouTube, dumarating yan sa bank, sa AdSense. Dumarating po yan ng AdSense from 7 to 12 of the month. Okay? From YouTube, pupunta sa AdSense from 7 to 12 of the month. And then, mawi-withdraw yan 21 or 22 hanggang 26 of the month. Yun po yung mawi-withdraw. So, yun po, 12 po nang mawalan ako ng monetization sa aking YouTube. And, syempre, nakakalungkot lang guys na yung ginawa ko ay may ebidensya kasi yun. May mga paliwanag yun, may mga research and may mga basihan. Kaya, nakakalungkot. Oo. So,
Iniisip ko, magko-content pa ba ako? Magko-content pa ba ako? Wala naman akong wala naman akong kikitain. Yung nakapending na income ko doon sana, 148,000 pesos. 148,000 pesos yung wiwithdrawin ko sana. Ang problema, yun nga, nawala. Nawala po yung income na yon at na-demonetize po ako. And then, ang malupit nito, after May 12, pwede ako mag-apply uli ng monetization. Pero, subject for approval. So, ayun lang guys. Siguro kung makakabalik pa naman siguro ako kung marami pong magsusubscribe kung makikita po nila na mayroong mga, kumbaga may laman po yung aking mga content, makabuluhan po yung aking mga content. Wala naman po akong sinisira dun sa mga content na yun. Yun po ay pure feedback based from what I know, based po sa mga pinag-aralan ko. So, ayun guys, if you think na okay lang po na baka sakali po ma-monetize po uli kapag kapag dumami po yung subscribers, baka sakaling makita po ng YouTube yung support sa akin. So, yun lang guys. Kung magsusubscribe po kayo, maraming salamat. Malay mo nyo, baka bumalik. So, yun. Salamat po. God bless.